Napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket sa moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung, ano po yan eh, pangarap yan ng bawat bansa. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Ayun. Ayusin muna natin transportasyon natin, boss. Bago ka magpalipad ng rocket, nirarocket mo na naman kami. Hindi naman kasi yung rocket na rocket ship. Hindi yan ganun. Rocket, as in R-A-K-E-T. Rocket. Rarakitin na naman tayo. Mantakin mo, hindi mo mapaganda ang sistema ng flood control dito. Puta, mag-iisip ka ng mas mahal. Ang mahal ng rocket. Puta, bilyon-bilyon ang gagastusin mo dyan sa isang rocket na lilipad ng ganun tapos sasabog sa ibabaw. Dahil sablay siya. Putang ina niyan. Mantakin mo, hindi mo mapaganda ang bayan mo Pilipinas. Nangarap ka pa magpalipad ng rocket, tarantado ka. Doon pa lang alam mo na tinotalk shit tayo na itong presidente natin. Rocket? Putang ina niya. Pinagyayabang nga niya yung internet eh. Pinagyayabang niya yung internet. Mas mabilis daw na internet. Gago. Nagbabayad kami ng internet eh. Putang ina mo ka eh. Binabayaran ko nga sa internet ko ngayon yung pinakamahal. Putang ina niyan, ang bagal-bagal. Tapos sasabihin niya, mabilis na ang internet sa Pilipinas. Lahat ng mga lugar may internet. Ulul. Putang ina mo, pumunta ka nga ng airport eh. Isang oras mo lang pwedeng gamitin yung ano dyan, internet dyan eh. Nagsasabi nito ni Bongbong, puta, saan ba planeta nakatira tong gagon to? Para sabihin niya na ano na malawak na ang free internet, mabilis na daw internet dito, gago. Buti sana kung yung internet na yun libre. Buti sana kung yung wala tayong binabayaran na data. Pagka nagpe-Facebook tayo sa labas, buti sana kung wala tayong binabayaran dito sa loob. Tarantado eh. Kaya naman daw kasing kasing yaman na raw ni Elon. Oo nga eh, putyang ina niyan. Wala tayong tao rito kasing yaman ni Elon Musk, tarantado. Walang hiya talaga to eh. Jess Swansing. Diyan, tinan mo. Yung mga taga-Canada. Anyan na, gising na sila. Marie Chris, Grobin, mabuhay ka dyan sa Amerika. Lagay mo kung taga-saan ka sa Amerika para alam ko kung alin yung mga bayan sa Amerika mga naghihirap. Maraming salamat Marie Chris Grobin ha, mabuhay 8058. Rocket, putang ina nito. Ang lakas ng tama. Ang lakas ng tama, rocket talaga. Sige, diretso Robin. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, magkaroon din tayo ng bullet train. Totoo naman. Yung nga lang subway na sinimulan ni Pangulong Duterte hanggang hindi pa tapos, di ba Ryan Diansay? Sa mayorya, kay Senator Risa Hontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo. Ayun na si Risa. Alam mo kasi nag-walk out na. Ang natira na lang si Risa. O mamaya ipapakita ko sa inyo yung speech ni Alan Peter. Ang ganda ng speech ni Alan Peter. Kaya ako hinuli kasi maganda eh. Puta si Risa na lang natira. Paano si Risa? Putsang ina, di ba nung nakaraang SONA, nakaganon lang siya, di siya pumapalakpak. Oo, di ba? Pinaano na yan eh, pinatunog ng mga dilawan yan. Senator Risa, hindi pumalakpak sa SONA ni Bongbong. Pero ngayon, aso na siya ni Bongbong. O nung nakaraan, pumapalakpak na siya kay Bongbong. Natatawa ako. Isa na lang ang ipinangako nyo sa mga kulto ninyong mga dilawan. Si Risa, hindi pumapalakpak sa SONA ni Bongbong. Puta, hindi pa nagawa ni Risa. Pipigilan na lang niya yung kamay niya na magdampi para lang mapanindigan yung hindi niya pagpalakpak sa SONA ni Bongbong. Pumapalakpak na si Tarantada ngayon. Bakit? Busog yarn? Paldo yarn? Tanong yan ha. Baka magalit ka na naman. Pina-takedown mo na yung Facebook ko dati. Oy, maraming salamat sa pangpakapi dyan sa Japan kay Ching Ching Kolani. Ito si Risa, hindi siya umalis. Hindi naman talaga siya masaya sa sinasabi ni Bongbong. Ito yung mga lumalaban sa martial law ni Bongbong, ni Marcos. Sabi nga niya, buhay na ako nung martial law, ulul. Nasa EDSA na daw siya nung martial law. Nung martial law, 3 taon pa lang siya noon. Ano yung 3 taon pala? Aktivista ka na, tanga ka. Inutil eh. Bopols din to, katulad ni Leni Robredo. Pare-parehas ang utak na itong mga to. Kalahati lang. O kalahati lang ang utak ng mga dilawan, hindi pa gumagana. Tangina nyo. So, sabi niya, maraming salamat at nandito ka pa. Umalis lahat ng minority. Nung isa speech ni Cayetano, ang sakit eh. James Bandido. James Band 007. Si James Band pala to. Good day, Boss D. Ito pang kape. Dagdag energy. Kakabanat sa mga barabas hestas na yan. Maraming salamat, James Band. Dapat siya si James Band. Di ba si 007? Nagpapakulay dito. Saan ka pa? Naubos eh. Di ba? Kay G. Jacob. G. Jacob dyan sa Canada, mabuhay ka dyan sa Toronto. Mababait mga Toronto, mga taga-Toronto. Dyan sa Toronto, laid back lang buhay dyan. Kahit natutulog lang sila, kumikita sila ng pera dyan. Mahiyaman mga taga-Canada eh. Ito po ay nandito. Maraming salamat po.
Sa usapin po ng SONA ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr., meron lang po kaming mga komento at kasi kami po sa Bicol, sa Camarines Norte, Ginoong Pangulo, lagi po kaming nakakaranas ng brownout. Ito po ang malaking problema namin sa Bicol. Sabihin ko na po buong Bicol region. Kasi, yan pong grid. Nandiyan po yan sa Suwal, Pangasinan. Doon po nanggagaling ang energy, ang kuryente. Binabato po yan, dadaan sa maraming lugar bago makarating sa amin sa Bicol. At kapag nagkaroon po ng suliranin, ang mga power plant na yan, ang unang-una pong nagdurusa sa brownout ay kami sa Bicol. Kasi hindi naman po ma-afford ng mga namumuno sa atin na ang Calabarzon ang i-brownout nila. Dahil nandun lahat ang industrial cities and masasabi natin nandun ang industriya. Kaya doon sa baryo, lagi ang brownout. Ang hinihingi po sana namin, total napag-usapan na yung sinasabing system loss, bakit hindi po sana bigyan ng solusyon kung ano yung kailangan namin sa malalayong lugar? Bakit hindi po kami payagan na magkaroon ng otonomiya na bigyan kami ng kapangyarihan sa malalayong lugar katulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development? Katulad po sa aming Camarines Norte, pwede naman kami sanang pahintulutan na magtayo na lang kami doon ng sarili naming power plant dahil ang kailangan namin 100 megawatts. Para hindi na po kami nagsasuffer dyan sa systems loss. Kasi Galing ni Robin, no? Naisip ni Robin yan. Pucha, taga Bicol si Lenny, hindi niya naisip yan. Ang galing ni Robin, di ba? Oh, alam niya ilang megawatts kailangan nila dyan sa Bicol. So gusto niya yung Bicol, hindi na mag-brownout, magtayo na kami dito ng sarili namin, bigyan nyo na kami ng kapangyarihan na ganun. Bawal yata yun eh. Hindi ko alam kung anong nagpo-prohibit sa kanila para gawin yun. Bilib ako kay Robin. Kaya number one si Robin eh. Number one si Robin na senatoriable. Tapos, nung tinanong pa yung taong bayan kung sinong gustong maging maging vice president ni Inday Sara, pumangalawa siya kay Marcoleta eh. Sa gusto nilang maging vice president ni Inday Sara. Malakas talaga to si Robin Padilla eh. Para ito si Inday Sara na kahit anong paninira mo, sabihin mong bobo, walang alam, ganito, ganyan. Pero kita mo, mahal pa rin ang taong bayan. Alam niyo kung bakit? Ha? Kasi, speak the language of yung masa. O importante na naiintindihan ka ng masa eh. Because ang mga Pilipino, nayayabangan yan sa sobrang galing. Oo, nayayabangan tayo sa sobrang galing. Naiinis tayo sa sobrang Inglesero. Hindi man tayo natutuwa, matalino sila, alam natin. Pero yung sinasaksak mo sa bibig namin, yung pagiging matalino mo, yung ipinupush mo masyado yung issue na masyado kang matalino, nakakainis na yun eh. Versus yung mga tao na katulad ni Pangulong Duterte at saka nito ni Senator Padilla na kung ano yung lengguwahe ng mga tao, yun yung sinasabi. Makikinig ang taong bayan kahit ayaw at sa gusto niya eh. Kasi nga yung naririnig niya, yun yung lengguwahe niya. Yun yung hindi naiintindihan na itong mga dilawan eh. Oh, yun ang hindi nila naiintindihan. So kayang i-convey ni Robin Padilla yung mensahe sa lengguwahe na naiintindihan natin. Kapag ang nag-convey na itong mensahe na to, si Mig Subiri, hindi natin maintindihan. Bakit? Kasi nga, alam natin, putang ina nito, kawatan din to eh. Elitista din tong hayop na ito eh. Pero pag si Robin, kita mo ramdam na ramdam natin. Kasi nga, alam natin at yung atake niya, masang-masa, di ba? Flor Manog. Flor Manog dyan sa Canada. Salamat sa iyo, mabuhay ka. Isipin niyo po yun, Ginoong Pangulo. Babato yan. Ang layo ng bato. Nasaan po yun? Kumbaga, bago dumating sa amin yun, ang dami ng systems loss. Kaya sana po, magkaroon po din ng programa tayo o ng mga panukala na magkaroon na po ng autonomiya ang mga malayong lalawigan na kami na yung magtayo ng aming power plant at sana po nakikiusap kami na yung hinihingi naman ng gobyerno ng mga tinatawag nilang requirements, wag paikliin naman po nila. Paiksiin naman po nila. 2014 pa po ng Camarines Norte nilalakad magkaroon ng power plant ton. 2026 na hanggang ngayon, hindi pa rin po kami tapos sa requirement. Ito po yung mga masasabi po natin, Ginoong Pangulo, na pangmatagalan yung mga totoong solusyon na pwede po sana nating tignan. Ngayon po, isa pa po, napag-usapan po yung napakaganda pong plano, yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan dahil nung bata ako, ako din po ay tagahanga nung lumanding ang rocket. Ako mahilig din ako sa rocket nun. Baby rocket. Bibili ko baby rocket. Isang bugkos yun. No? Tapos sisindahan ko isa-isa. Ganon. Mahilig din ako sa baby rocket. Lahat naman tayo gusto magpalipad ng rocket. Pero putang ina kung kailan ka tumanda, doon mo gusto magpalipad ng rocket. Malakas na tama mo nun. Oo, lakas na ng tama mo nun, bongbong. Hindi ko alam kung sabog ka, bangag ka, lasing ka. Pero putyang ina, nangarap ka magkaroon ng rocket. Laging walang kuryente rito, laging walang internet. Putyang ina niya, binola ka lang na naman ng Amerika, naniwala ka na naman.
moon, yung mga ganyan, yung ito pong kailan lang, umikot yung, ano po yan eh. Pangarap yan ng bawat Hindi, tanungin na lang natin si Bongbong. Bongbong at yung mga vlogger ni Bongbong. Tanungin natin sila. Anong gagawin ng rocket ng Pilipinas sa langit? Hindi, sige. Mag-brainstorming tayo kahit wala man tayong mga brains. Ilagay nyo dyan. Ano, seryosong usapan. Magpapalipad tayo ng rocket. Para saan? Para saan? Paglipad ng rocket natin, pagdating doon sa langit, anong gagawin nun doon? Wala naman tayong space station doon. Wala tayong space station eh. Wala man tayong research patungkol sa may buhay ba sa Mars? May buhay ba sa Venus? Sa Jupiter? Wala mang ganun. Wala tayong ganung research, tawag dito. Wala tayong ganung research. So, sige, Bongbong, magpalipad tayo ng rocket. Saan po tayo rocket? Tangina ka, baka bumalik yun sa Malacanang, sumabog yung Malacanang, tarantado ka. Kasi pag akyat ng rocket doon, sasabihin niya, saan ako pupunta? Putang ina talaga, pinalipad-lipad ako ng mga tarantado na to, tapos wala naman akong, mission. Wala siyang mission eh. Yung rocket, magpapalipad na po tayo ng rocket, magkakaroon na tayo rocket, putang ina mo. Anong gagawin ng rocket sa langit? Tatambay siya doon, katulad mo, tumambay ka lang dyan sa Malacanang, inutil ka? Hindi, ito. Kasi tuwan-tuwa yung mga gago eh, doon sa rocket eh. Utsang inang yan. Kasi tinan mo, sabi nga ni Putragis, nanood siya ng Ant-Man, gusto niya nang biglang maging presidente. Langgam eh, ipon ng pera. Ngayon naman, hindi ko alam kung anong pinanood mo na naman, Bongbong. Puta, nanood ka ba ng Apollo 13? Apollo 11? Puta, ba't gusto mo nanood pa tayo ng rocket? Anong gagawin ng rocket sa kalangitan? Wala tayong space station, baka pag nandoon na tayo, di may rocket tayo. Mayroon ba tayong mga Pilipinong astronaut? Tarantado ka? Wala man tayong mga astronaut dito, putang ina mo. Sinong laman ng rocket na yun, gago? Yung mga vlogger mo, tanginan yan. Hindi mo kailangan, malaking rocket ang kailangan mo dyan. Ang dami mong vlogger na tanga. Kapag nagpatala na dyan sa Mars ng mga bobong tao, putang ina, mapupuno yung rocket mo. Ang dami nyo, magsasama-sama kayo dun eh. Isasakay mo dun yung mga bobong vlogger. Puta, isasama mo rin yung mga tangang loyalista. Yung mga taga-Ilocos na walang mga kwenta. Pag sinama mo yun dun, putang ina, makakabuo kayo ng isang bansa. Bansa ng mga tanga. Ay, di ba? Talongin nyo yung mga sarili ninyo. Katawa kayo ng tawa dyan. Ang gagawin ng rocket natin doon? Si Lito Lapid sasakay sa rocket, sabi ni Putragis. Hindi, mas malaki silbi ni Lito Lapid kaysa kay Bongbong. Di ba, sino isasakay? Wala man tayong astronaut na mga Pilipino. Satellite? Nakagamit man tayo ng satellite ng ibang bansa. Ganun. So, anong gagawin nung paglipad ng rocket? Anong gagawin ng rocket doon? Wala na. Sabihin ni Bongbong Marcos, successful. Nakapagpalipad tayo ng rocket. Boss, anong gagawin ng rocket doon? Hindi ko pa alam. Basta importante nakapagpalipad na tayo ng rocket. May mga laman ng mga tanga yun. Pupunta yun sa siyempre palutang-lutang yun. Ito, space station ng Russia. Pupunta sila doon. Sabihin, sino yan? Kakatok sila eh. Kami nga pala yung mga pinadala ni Bongbong sa kalangitan. Sa Kalawakan. Anong gagawin nyo rito sa Kalawakan? Magkakalat kayo ng katangahan? Hindi sila papapasukin dun sa space station ng mga Russian. Matatalino yung mga tao dun eh. Pupunta ngayon sila sa space station ng Amerika. Maraming salamat sa iyo kay sino ba to? Kay Mama Being dyan sa Australia. Good afternoon, Boss Dada. Shout out. Palihog sa mga senior ladies ng Canberra, Australia. Maganda dyan sa Canberra. Maraming chocolate dyan eh. Yung Canberry. Corning putang inang to si Boss Dada. At kailan talaga, walang kwenta talaga eh. Dyan sa Canberra, Australia, mabuhay kayo ha. Nakapunta na ako dyan sa Canberra dyan sa... Favorite ko kasing banda yung Canberry. In your head. Di ba? Pupunta sila sa sa space station ng Amerika. Kakatok sila. Dito na kami. Tangina nyo, ginagawa nyo rito. Gago kayo, nagpalipad kayo rito ng mga tanga. Di namin kayo kailangan dito sa space station ng Amerika. Kakatok sila sa space station ng China, lalo na. Putya, saan kayo? Di ba sa inyo West Philippines Sea? Putangin na nyo, doon kayo pumunta sa West Philippines Sea. Hindi ba? Hindi naisip ni Bongbong yun. Hindi niya naisip na hahanapin ng taong bayan kung anong gagawin ng rocket natin doon. Buti sana kung nagtayo tayo ng rocket, tapos magiging siyang payong sa ibabaw, ganyan. Na tatakpan yung ulan para hindi mabaha sa Pilipinas. Okay man yan. Di ba, paglipad ng rocket, pagdating sa taas, magiging siyang payong malaki. Hindi na ngayon uulan sa Pilipinas, di na babaha. Tapos magpapadala na lang siya ulit ng rocket para isara yun pagka tapos ni tagulan. Okay nang ina nyo. Ang tatangan nyo, mga gago kayo. Tuwan-tuwa kayo sa rocket na yan. Ngayon, nabuksan ang mga isip ninyo. Oo nga, no. Putsang ina, pinoproblema natin yung rocket papunta ron. Hindi alam ng rocket natin kung anong gagawin niya ron.
Hindi, pupunta ba kayo ng ano? Pupunta kayo ng buwan? Gagawin nyo sa buwan, hindi nga kayo makalapag dun. Wala kayong visa. Bobo no? Ang ina ninyo. Oh, diretso Robin. Pero sana po, ang kahilingan ko lang po, bago po tayo makarating dyan, maayos muna po yung transportasyon namin sa Bicol. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, hanggang ngayon, 12 oras po ang papunta sa aming lugar. Yung pong train, buti pa po nung bata ako, may train kami papuntang Bicol. Ngayon po, wala na po kaming pag-asa yatang magkaroon na ng train. Sapagkat noong araw po, nung panahon po nung nakaraang administrasyon, nagkaroon po ng plano na magkaroon ng train. Nawala na naman po yan, Ginoong Pangulo. Sana po, mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa racket, magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong... Yan yung sinasabi ko, alam ninyo. Isa yan sa mga proyekto ni Pastor Apollo Kibuloy. Gusto ni Pastor Apollo Kibuloy, yung vision niya sa Pilipinas, na pagdugtong-dugtungin yung ano natin, yung ating mga isla sa pamamagitan ng tulay at saka ng mga tren. Release ng tren. Magiging maunlad ang bayan natin, lalong-lalo na turismo kapag napagdugtong-dugtong natin yan. Alam mo, meron siyang blueprint, plano, na from dulo ng Pilipinas hanggang sa Mindanao, pwede ka nang mag-tren. Isa yan sa mga plano ni Pastor eh. Oo, talagang sayang kasi dinaya eh. Kung hindi lang dinaya, baka isa yan sa kanyang mga malulupit na panukala. Pangarap yan, maaring baka in our lifetime hindi natin maranasan. Pero yung ilay mo, yung plano, pondohan mo yung stages. Pag nagsimula kasi, kahit na hindi mo siya mapakinabangan fully, yung mga susunod na generations, mapapakinabangan yan eh. Hindi naman importante na gumagawa ka ng mga bagay para sa sarili mo eh. Lalong-lalo na yung edad natin. Yung ginagawa ba natin para na sa atin? Hindi eh. Yung pagbabatikos natin sa gobyerno, para ba to pansarili ba natin to? Hindi. Ginagawa natin to for the next generation. Na magkaroon yung susunod na generation noong ginhawa na meron yung mga bansa na kalapit natin. Mas angat tayo kaysa sa Indonesia, sa Malaysia, sa ibang mga bansa before. Pero mas ngayon, mas angat na sila sa atin. At yung future generations nito mga bansa na to will inherit, mamanahin nila itong mga programa na ito. Yung mga nag-lay ng mga programs na yan dyan sa mga bansa na yan, patay na sila ngayon. Pero yung legacy nila, yung proyekto na yan, naiwan para gamitin ng mga kabataan o nung mga susunod na mga generations, magkakapamilya pa yan. So, yun yung sinasabi natin na kailangan magsimula. Kasi kung puro pangarap, hindi mo naman sinisimulan, wala mangyayari. Si Pangulong Duterte, sinimulan niya na yung pangarap na magkaroon tayo ng subway. Anong sabi ng mga gago? Paano pag nagbaha? Tanga, may proseso yan, may sistema yan. Hindi yan basta naghukay ka lang ng lupa, tapos ilagay mo yung tren doon. Hindi yun ganun, may sistema yun. Dapat yung sinimulan ni Pangulo na yun, dapat sinusundan na natin ng iba pang mga proyekto yun at nagsisimula na rin yung mga proyekto na yun. Para sa sarili natin, hindi. Kasi para matapos yan, it will take long years para matapos lahat yung mga proyekto at mga pangarap na yan. Hindi na yan para sa atin, para na yan sa mga anak natin. Pero kung at least man lang yung phase 1, magamit natin, at least bago tayo mamatay, nakaranas man lang tayo ng ganyang teknolohiya sa Pilipinas. Wala eh. Puro pangako, puro pangarap, wala namang sinisimulan. Paano yan? Paano mag-rocket launch yan? Paano maglo-launch yan? Wala. Yun yung sinasabi natin. Kaya tayo nag-advokasya ng ganito, hindi na para sa mga sarili natin, para sa mga susunod na generations. Matatanda na tayo, papunta na tayo sa the end eh. Papunta na tayo sa palubog na araw ng buhay natin eh. Para na ito sa mga kabataan natin, mga bossing. Isa pa po, Ginoong Pangulo, narinig ko po kayo. Ito po yung unang narinig natin nung 2025 SONA. Yung patungkol po sa FOI, yung patungkol po sa fake news, yung patungkol po sa pagbibigay natin ng proteksyon sa kabataan. Sa Salamat sa iyo kay Bilis Kilos. Salamat sa iyo Bilis Kilos at saka kay Maricris Grobin. Si Maricris Grobin talaga Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka magaan din ang loob ko sa iyo At saka kay Josephine. Maraming salamat sa iyo Josephine Josephine. Nasaan ka na Josephine? Maraming salamat. Din yan, Ginoong Pangulo. Yung mga kabataan po kung po pwede, 16 pababa, wag na po nating pabayaan na gumagamit pa ng social media. Ito naman po practice na sa ibang mga progresibong bansa. At isa pa po, yung krimen na nagagawa po ng mga minor de edad, Ginoong Pangulo, ito po harap-harapan na. Kaya sana po, kung tunay na gusto nating harapin, dahil ang narinig po natin sa mahal na Pangulo, partner niya ang komunidad sa pagharap sa krimen. Paano pong magiging partner ang komunidad kung wala po tayong mga batas na susuporta para maging kapartner ang komunidad? Yun lamang po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po. Ang galing talaga ni Robin.